Hello mga kabatang Quiapo December 30 episode summary. At sa presinto nag-usap sila Chona at Punggay at sabi ni Chona, "San ka nagpunta kahapon? Hinahanap kita." At sumagot si Punggay na, "Pumunta ako Kalatanggol." At sinabi nila na nakatakas si Lucio at sabi ni Chona, "Paano ang pag-iimbestiga natin kay Lucio?" Sabi ni Punggay, "Tuloy peren, hahanap tayo ng mas maraming ebidensya." At pinatawag sila ni Dimagiba, dalawa sila ni Chona at Punggay, at sinabi ni Rigor na nakarating na sa akin ang report at mga Red Phoenix ang mga yun. Bakit sila andan sa inyo? Sigurado ang tatay mo ay naging bagman na naman. At bakit kayo lang ang tinambangan? At sinabi ni Rigor na bakit kayo lang ang tinambangan, marami kayong naka-engkwentro at andan sila Tanggol. At sinabi ni Punggay na si bibigyan ki ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ko, at sinabi ni Rigor kung wala na kayo sasabihin makakaalis na kayo. At nagsalita si Punggay kay Chona na bibigyan ko ng hustisya at dadalhin ko kay Tanggol, at marinig ni Victorino na anong hustisya dadalhin mo kay Tanggol, at sinabi ni Chona na sir dadalhin niya kay Tanggol kasi kriminal sila Tanggol, di ba kaya doon niya dadalhin. At sinabi ni Victorino, "Kamusta ang investigation ninyo kay Lucio?" "Okay naman sir." At sinabi naman ni Victorino, "Hanapan ninyo din ng butas si Dimagiba." At sa Mondragon naman ay sinabi ng attorney nila na kailangan ilipat na ninyo ang asset ninyo, at sabi ni Brando, "Ako na bahala, may tatawagan ako sa ibang bansa upang malipag ang ibang asset doon." At sinabi ni Kong Leo, "Maraming galit na sa mga gerero at kami na ang bahala sa munisipyo at wag ka na sumama, tinding delikado ka doon." At sa Mondragon naman ay withdraw na nila ang lahat ng pera nila at nakamulito na lahat, at sabi ni Brando, "Magkano lahat?" At sumagot 837 million, at sinabi ni Brando kay Divina safe na ang pera natin, at sinabi ni Divina safe nga pera natin ng buhay natin. At sinabi ni Divina, "Umalis na tayo sa bansang iti, sigurado babawi ang mga gerero at papatayin nila tayo, kaya pumunta na tayo sa ibang bansa." At sa kotse naman ay nagabang sila Tanggol at tropa nito sa pinto ng mga gerero, at paglabas ay tatambang nila ito. At sa presinto naman ay nakita ni Punggay ang video ni Brando na inilaglag niya ng mga gerero, at sinabi ni Chona, "Ebidensya na nga yan, pero kailangan peren natin nung taong favor kay Tanggol." Etong reporter na ito lahat ay favor siya kay Tanggol. At sinabi ni Chona na ako ang bahala sa kanya, pupuntahan ko at kakausapin para makatulong sa atin. At sinabi ni Gustavo, "Kala Roberto, ano nangyari? Bakit nagsalita ang mga Mondragon na kaalyado natin?" At sinabi ni Gustavo, "Roberto, ayusin mo ito. Dapat ikaw ang nagturo kay Miguelito paano maging maayos na mayor." At niyakap niya si Gustavo at sinabi, "Papawag na kayong mag-alala. Aayusin ko lahat ng ito, ayoko masira ang pangalan natin, maayos din ang lahat papa." At sinabi ni Miguelito na first time kong maging mayor, at sinabi ni Gustavo, "Nagkamali ako at ikaw ang pinatakbo ko, mas gugustuhin ko pa na si Tanggol ang umupo kaysa sayo." At sumigaw si Miguelito na, "Bawiin mo ang sinabi mo." At sinabi ni Gustavo, "Hindi ko babawiin ang sinabi ko." At sumakit ang tiyan ni Erica. At dinyugo ito, at sinabi ni Miguelito na, "Ako na pupunta sa City Hall." Ngunit sabi ni Roberto, "Wag na lagi kipalpak, samahan mo na lang si Erica sa ospital." At sinakay na si Erica at papaalis na ang mga sasakyan, at nakita naman na sila nila Tanggol, at sinabi niya kay Ramon, "Papapaalis na sa Ayla." At sinabi naman ni Tanggol kay Bernard, si Bernard ay si Rocky Boy na sundan mo sila. Abangan bukas, susundan na sila ang sasakyan nila Erica. Salamat sa panunood, like and share para sa update. Salamat.